Ayan po, bago po tayo mapunta dito sa ating main topic ay gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na ito pong si Butod ay lumipad na. Opo, tama po yung inyong narinig, lumipad na po si Butod. Ang masakit ito, bit-bit niya yung mali-malitang pira. Ayan, at mamaya po, yan ang ating ipapanood ko po yun sa inyo kung paanong lumipad, na bit-bit niya yung mali-malitang pira. At maging yung mga congressman, nagsipagliparan na. Dala-dala na rin po yung mga mali-malitang pira ng mga unggoy na ito. Naging paniki na itong mga hayop na ito. At i-discuss ko rin po mamaya sa inyo na mayroon na naman pong pare na nang-rape na naman. Sabi ko na sa inyo, pag-asawahin nyo na yung mga pare na yan kasi hindi na nila mapigilan yung kanilang kalibugan. So, mabalik po tayo dito sa kay Lisa Butod na lumipad na po at dala-dala po niya yung pira, no? So, ito po ang aking ipapanood sa inyo para po kayo po mismo makakapagpatunay sa inyong sarili na talagang nilimas na po nila yung pira ng bayan. Ayan literal po inilipad niya. Ayan. Ayan Ayan di pa ba? Talagang ko na, wala. Ano pa maabutan itong mga itong mga kababayan natin ay wala na. Actually, maging itong mga congressman na ito ay inilipad na rin po nila yung kanilang mga mali-malitang pira. At ito po panoorin nyo. Ayan Ayan. Ayan. Yan po yan. Bagamat po yan ay kuwana, huwag niyo pong baliwalain yan kasi yan po ngayon ang totoong nangyayari dito sa ating bansa. Yan na po talaga. Baka kuwanin ninyo, sabihin nyo na naman na itong mga pinapakita natin puro kagaguhan. Yan na po mismo ang nangyayari sa atin. Bagamat yan ay gawang AI kumbaga. Kasi yan pong gumawa ng AI, mayroong pinagugutan. Ganun lamang po yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, ilang araw ko na rin pong hindi nababati itong aking mga subscriber. Kumusta na po kayo? At lalo na po yung mga subscriber natin abroad. At sana ay nasa mabuti pa rin kayong kalagayan. Ligtas sa anumang uri ng kapahamakan siyempre. At ligtas sa anumang uri ng sakit. At lagi ko lamang pong sinasabi ito, na sa halip ng mga problema sa buhay ang darating sa inyo, swerte na lamang na walang katapusan ang dadaloy sa inyong lahat. Ayan po, at nakakalungkot man yung isa nating kababayan na Pilipina ay namatay po dahil dyan sa gira. At ganun pa man ay wag naman po sana mangyari na may masundan pa. Dahil dito po ngayon ay wala na pong magaganap na repatriation dahil ang sinasabi nga po ng bangag ay magtagon lang daw po kayo sa ilalim ng inyong aparador, sa ilalim ng inyong kainan, o di kaya
maghanap po kayo ng malaking planggana. Ano? Yung mga OFW po natin, maghanap na lang po kayo ng malaking planggana, tapos yun po ang itaklob nyo sa inyo para hindi po kayo masabugan ng misil ng mga Iran man yan o ano, kung saan man galing. Ganyan po. Nakakaawa talaga itong mga OFW natin. Imagine nyo, ganun-ganun lang ang sinabi ng bangag. Grabe. At ang kwan pa yan, ang sinasabi pa nga niya, na huwag na lang daw kayong mamamatay kasi pag namatay daw kayo ay wala nang remittance ang mga OFW, wala na rin silang makukulimbat, wala na rin silang mananakaw na pera na galing sa inyo. Imagine mo yan. Intindihin nyo pong mabuti itong sinasabi ko, ha. Baka sabihin nyo eksaherada na naman ako. Yun po yan. So ang sinasabi po natin dito, nakakapangilabot lang yung ganun ang sasabihin ng presidente na magtago na lang kayo sa kung saan dyan, kung saan kayo magtago dyan. Wala man lang plano na i-repatriate kayo. Yun ang nakakalungkot. Ay, grabe. Kaya nga, ako po, bilang inyong sinusubaybayan ng mga OFW, marami po kasi ang mga sumusubaybay din po sa atin na OFW, ay dasal na lamang po ang aking pwedeng maibigay sa inyo sa ngayon, dahil wala naman po akong kakayanan na magpadala ng mga eroplano dyan, dahil wala naman po akong eroplano. So talagang yun na nga lang po, talagang ingat na lang po talaga kayo. At sana wag naman masundan na yung ating Pilipina na nasawi dahil diyan sa mga iyang girang yan. Anyway, mapunta na po tayo dito sa pare na ng rape na naman. Ito po siya. Nakakapan lang ito. Nakakapanggigil lang, nakakapanginig laman. At ang nire-rape nito mga kabataan. At ito yung sinasabi kong ang sarap gilitan. Pakinggan niyo po, ha. Isang pari ang inaakusahang nanggahasa umano ng mga menor de edad sa isang bahay ampunan. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Ng mga tauhan ng Women and Children Protection Center Camp Crame at Angeles City Police ang ilang lugar sa Pampanga para sa paghahanap kay Father Daniel Baul. Ayon sa PNP Davao City, naglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa pari matapos ang reklamo ng panggagasa ng 17 anyos na babae habang ito'y naalagaan sa isang shelter kung saan nakatalaga ang paring suspect. Nung unang araw na nandun siya ay pinagsamantalahan siya ni Father Baul. Sinikmuraan siya ni Father kung kaya't walang nakaalam na may nangyari sa kanya. Naulit daw ang panggagasa sa dalaga ngayong taon sa dalawang hiwalay na insidente. Bukod sa complainant, lumutang din ang isa pang minor de edad na inabuso rin umano ni Father habang nasa loob ng bahay ampunan. Pumunta na sa Archdiocese ng San Fernando ang pulisya, subalit wala sila na po ang impormasyon sa kinaroroonan ng pari. Babala ng pulisya, maaaring makasuhan ng obstruction of justice ang sinumang tumutulong sa pagkatugon ng pari. Ako ay nananawagan kay Father Baul na mas mabuting humarap siya sa korte upang ipaliwanag ang kanyang sarili. No? Siya ay inaakusahan. Inaakusahan pa lang naman siya. At pagkakataon niya to para ipaliwanag ang kanyang sarili. Grabe, no? Father Baul. Baul po ang apelido nun. Father Baul. Kaya ito'y napakasarap ilagay, pahigain sa baul ito. Sa totoo lang. Ilang mga kabataan, ang dami raw po palang kabataan ito na sinira niyang buhay nitong baul na ito. So talagang sarap talagang gilitan itong mga ganitong mga tao. At hindi naman po tao na ito.
demonyo po ito. So, grabe. Anyway, sige po, at ipi-play ko lang po dito yung mga nakalap nating mga kung ano-anong mga baul dito. Ha? Ito po yung Congresswoman po ito na si Gonzales. Na aminado po siya na nakatanggap ng baul. Tangina, malita na pera. Aminado. Pero ang kanya, ang depensa niya, hindi raw niya kasalanan kung binigyan siya ng pera. Ay alam mong lagay na yan eh. Bakit ka bibigyan ng pera? Ito, sige. About sa maleta issue, no? Sige, sasagutin ko yan para matapos na. Binigay naman Ito po si Congresswoman Gonzales, Mika Gonzales, ayan. hindi naman natin hiningi yun. Hindi lang po tayo yung tumanggap ng maleta, no? So, wag po sanang sa akin lang ibaling yung attention. About sa maleta issue, no? Sige, sasagutin ko yan para matapos na. Binigay naman yun eh, hindi naman natin hiningi yun. Hindi lang po tayo yung tumanggap ng maleta, no? So, wag po sanang sa akin lang ibaling yung attention. Kasi, About sa... aminado. Hindi lang daw siya ang tumanggap ng malita. So, ano pa? Bakit hindi nyo isauli yan ay pira ng bayan yan? Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Grabe. Hindi ko maintindihan itong mga ako na ito. Ito pa sana, mga kababayan. Ito ang hindi ko alam kung paano akong gumawa ng paraan na para pagtatatanggalin na yung mga bodyguards. Yung mga, tingnan mo ito. Pinagnanakawan na tayo. Ang ginagamit pa nilang bodyguards nila, yung pinapasweldo rin natin, Armed Forces of the Philippines, o di kaya Philippine National Police, ang mga bodyguard na yan. Imagine mo, bibigyan natin sila ng mga bodyguards na tayo ang nagpapasweldo, tapos sila naman ang nagnanakaw sa atin. Di bodyguards pala sila ng pulis at saka sundalo. Tingnan nyo. Anong kalokohan ito ng batas din sa Pilipinas? Kung pa ba ito? Tama pa ba ito? Dapat ito pagtatatanggalin na ang mga bodyguards nito mga ito na yung bahala silang kumuha ng bodyguards nito. Total, ang laki-laki ng pera nila. Kaya yun po ang pinag-aaralan kong mabuti. Kung papaano matanggal yung mga bodyguards ng mga yan. Na mga PNP po yan, mga sundalo po yan. Kaya ang lalakas ng loob nilang magnakaw dahil kung wala lang mga bodyguards, matagal ko nang ginilitan itong mga ito. Matagal na. Ay, nako. Ay, ito na lang ang ipaparinig ko sa inyo, ha? Talaga. Ito po yung sinasabi ni Bangag na mag-iingat na lang daw kayo dyan. At ngayon, binatikos na itong si Alona. Ito. Putay na, sobrang nag-aalala si Bangag dahil nga merong gera sa Middle East ngayon. At tanong, bakit nag-aalala si Bangag? Nag-aalala siya kasi nga, yung remittance daw ng mga OFW maapektuhan. Akala niyo nag-aalala si Bangag sa inyo? No! Sa remittance niyo, gano'n. Wala na, di ba, bilin nga ni Bangag, wag muna kayong lalabas sa bahay. Stay put lang. Diyan lang kayo. Bakit naman kayong mga missiles, ganun? Kanya-kanya muna tayo, basta magtago lang kayo. Pinagtawanan na Malaki yun. ni Bangag yung mananatili daw silang magmomonitor kung anong kaganapan sa gera sa Middle East. Ayop! Ayop ka! Putay na, sobrang nag-aalala si Bangag dahil nga... Ayan po. Pinagtatawanan na lang talaga siya.
Dahil hindi naman siya nag-aalala din sa mga OFW natin. Ang inaalala nitong bangag na ito, yung remittance. Mawala yung remittance. See? Talagang, kaya hindi makwento, hindi mapigilan ang pagtawa nitong si Alunay. Kasi totoo naman talaga. Ha? Sobra. Ay nako, Diyos mio. Ay nako, ano ba ito? Oh, alam nyo na, yung si Mika Gonzales Aminado na tumanggap siya ng malita. Ayan. At saka hindi lang daw siya. Grabe. Ay, nako. Ano pa? Ito po yung nakalap ko rin na information, ano po? Doon po sa mga ligtas na lugar. Kung halimbawa lang po na matuloy ang gira, no? Ayun mong mga ligtas na lugar ay nakalap ko po kaya antimano, ni-record ko po ito para po may parating ko sa inyo, no? At kaya wag po kayong, kung ito po ay kung halimbawa mga missile lang or mga bala or bomba, ito po yung mga lugar na ligtas kayo. Kasi wala na pong mga kinalaman ito doon sa lalo na ang talagang apektado lang po talaga yung mga kung saan yung mga nakatayo yung mga EDCA ng mga Amerikano. Ito pong maririnig ninyo ay mga safe po kayo rito. Kung halimbawa, pakinggan nyo lang po. Kaya ito yung pong sinasabi ko na lahat po ng mga information na makakabuti sa inyo ay talagang kinakalap ko para sa ganun ay mayroon po kayong idea. Ano po? Kaya ito po yung mga ligtas na lugar. Ano? Mga ligtas na lugar sa Pilipinas. Kapag dumating ang digmaan o gira, 1. Sarangani. 2. Siquijor. 3. Apo Island. 4. Dinagat Island. 5. Tacloban City. 6. Davao City. 7. Siargao Island, 8. Humunhon Island at Suluan Island at Eastern Samar, 9. Catanduanes Panay Island. 10. Polelio Island. Mga ligtas na Ayan po. lugar sa Pilipinas. So, yan po yung mga ligtas na lugar. Yan po ay kung pinag-uusapan po natin dito ay gira ng mga missile. Yung mga pinapabagsak po ng mga rocket na yan, mga missile na yan. Ligtas po itong mga nabanggit na lugar. Pero, ibang usapan na po kapag virus na ang pinakawalan ng bawat partido. Ibang usapan na po yon. So, ibig sabihin, kung virus na ang pinakawalan, ay wala na pong ligtas ang bawat isa. Maliban na lamang dito sa mga subscriber ko na mga nakapakinig or natuto kung paanong gumawa or magproseso ng kalamansi at saka sili. Ano? At wag po tayong pakakasiguro dahil na ito po nagbitaw na po ang China. So maaring talagang isang sisiklab na. Isang kalabit na lang sisiklab na ang kaguluhan. Ito. Breaking news. China has declared strong support for Iran in defending its sovereignty amid rising tensions in the Middle East. Chinese Foreign Minister Wang Yi said Beijing supports Iran's security and territorial integrity and urged the United States and Israel to immediately stop military operations to prevent further escalation. China also called for the issue to return to political and diplomatic talks through the United Nations. Breaking news. China has declared strong support for Iran in defending... Ayan na. Nagbanta na. Nagdeklara ng strong support sa Iran. At kung hindi pa maglulubay itong si Trump, ay mapipilitan na silang gumante dito sa Israel at saka dito sa Amerika. So kung sabi ko kunting ganyan na lang, lalagatek na yan. So, sige. Isa pa itong ipapakon ko sa inyo, ipaparinig ko lang sa inyo. Binabantayan ni BBM ang remittance ng mga OFWs dahil daw sa gulo sa Middle East. Buti pa ang remittance binabantayan,
Pero ang mailigtas ang mga kababayan natin sa nangyayaring gera sa Middle East, hindi maaksyonan. The best president, kupal. Binabantayan ni BBM ang remittance ng mga OFWs. The best President kupal nga. See? Talagang kupal. Remittance ang kwan niya. Doon siya nag-aalala sa remittance. Kaya kwan. Pero doon sa mga OFW natin, hindi siya nag-aalangan. Ito pa, isa pa ito na ipaparinig ko sa inyo. Iran na magkaroon ng nuclear weapons at of course yung kanya tinatawag natin delivery system po. Ayon pa sa analyst, itinuturing ng Estados Unidos ang Iran bilang bahagi ng grupong kinabibilangan ng Russia, China at North Korea na itinuturing na banta sa interes sa rehiyon. Sinabi rin niyang lumalala ang sitwasyon matapos ang pag-atake ng Hamas na may suporta umano mula sa Iran. Sa gitna nito, nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon at patuloy na binabantayan ng mundo ang posibleng mas malawak na sigalot na maaring makaapekto sa pandaigdigang seguridad. Para sa Diyos at sa Pilipinas mahal. Ganun po. Talagang nananatili na mataas ang tsansa na talagang malaking kaguluhan ito. At ayaw ko kung ano pa itong nai-record ko na ito. Sige nga, panoorin lang po natin. Madadamay ba ang Pilipinas kung maggera ang China at Taiwan? Ang Taiwan ay nasa humigit kumulang 100 at 70 kilometro lamang sa hilaga ng Luzon. Napakalapit at kaya mo na itong tanawin mula sa Batanes. Kaya kung pumutok ang gera, mapapaisip ka talaga kung madadamay ba ang Pilipinas. May Mutual Defense Treaty ang Pilipinas at Estados Unidos. Ibig sabihin, kung atakihin ang ating mga tropa, barko o eroplano, obligado ang Amerika na tulungan tayong ipagtanggol ang sarili natin. Ngayon, kung sakali mang umabot ang labanan sa ating dagat o himpapawid, may posibilidad na madamay tayo. Correct. See? Pero ito ang may posibilidad na madamay tayo. Yun ang sinasabi ko. Kasi nandito nga sa atin yung mga idka-idka na mga animal na yan. So talagang damay talaga tayo dito eh. Aywan ko kung ano po ito, the end daw. Ito pa. Nagsabi na rin po yung presidente ng North Korea na si Kim Jong-un na isang missile lang ang pangbibira nila dyan sa Iran. Mabubura lahat yan. Ganyan po katindi ang mga armas nitong North Korea. Ito po Ay, hindi pala video. Okay. Ito po siya Ayan. Babasahin ko lang po. Game over. Israel, the end has begun. As of March 2026, the global map is changing forever. A massive missile has been spotted on the move with a chilling warning soon. The end following the successful destruction of $1.1 billion radar system by Iranian drones. The resistance is now moving toward the final phase, sabi niya. Adding to the fire, North Korea leader Kim Jong-un has officially declared that one missile is enough to erase Israel from the map. Ang tindi nitong pinakawalan ni Kim Jong-un, no? Adding to the fire, North Korean leader Kim Jong-un has officially declared that one missile is enough to erase Iran from the map. See? Ayun po. Matindi. Kaya, kuwan lang po ito talaga. Dasal lang po talaga ang ating kuwan dito.
ating magagawa dito. Dahil talagang magpapana ito, China, nagsanib pa itong Kim Jong North Korea, plus ito pang itong Russia. Sa totoo lang po, kayang lupigin yung Anyway, ayoko na lang po magsalita. Yan po, basta yan po ay pinarinig ko lang po lahat yan sa inyo para po magkaroon din po kayo ng idea. At yun po, kita nyo naman po yung aking ipinakita na lumipad na po si Butod, dala-dala ang pira natin. Para pa sa ating pong pagtatapos, muli ko pong ipanood sa inyo na talagang ito po yung katibayan na lumipad na po. Ayan o, lumipad na po si Butod, dala-dala ang pira. Ayan. Ay. Nangunguna yung Butod nitong hayop na ito. Ginawa man po yan, pero wala na rin pong pagkakaiba. Yun at yun na rin po yan. Kaya, yun na magsabi na, sige, mayroon na magpaliwanag pa. Wala akong ipapaliwanag dito sa mga pinapakita ko. Yun na lang may talino ang makakaunawa dito sa mga pinakita ko. Anyway, ulitin ko lang po. If ever na missile or anumang mga bomba lang doon po sa pinarinig ko sa inyo ng mga lugar, safe po kayo dyan. Pero pag kayo na pong kung virus na po or lason ang pakakawalan nila, wala na pong makakalibre. Tandaan po ninyo ito. Maliban na lang dito sa mga subscriber ko na tinuruan ko nung kalamansi at saka sili. At yan po ay tried and tested na po. Sa kahit na ano pong virus, sa kahit na pong anong lason, tinisting na po namin yan. Kung hindi po kayo, para po sa kaalaman ninyo, hindi lamang po tayo scientist, kundi chemical engineer din po tayo. Kaya alam ko po itong sinasabi ko, alam ko rin po mag-formulate niyan, pero may mga kasama pa po ako na pwedeng mag-formulate kami ng lason. At yan pong kalamansi at saka sili, tinisting na po namin yan. Kaya tested and proven na po yan. Yan lang po talaga ang makakapagligtas sa inyo kung sakali na matuloy itong delikadong girang ito. So maraming salamat po at dasal lang po sa ating Panginoon na sana ay wag na matuloy ito. Pero sa totoo lang po parang nangingibabaw yung aking pagkagusto na matuloy na Alam niyo po ba kung bakit? Para po matudas na itong mga animal na mga magnanakaw na ito sa Kongreso at saka sa Senado. Ang problema pa rin po na iniisip ko ay hindi po mahahagip ng mga ito hindi po mahahagip ng gira ito. Tatakas lang po itong mga ito. At kung halimbawa talagang tagilid na, lalargan lang po itong mga ito. Kaya talaga pong wala po talaga akong mapili na solusyon dito. Pero na ipaubayan lang po natin sa ating Panginoon ng kanyang desisyon kung ano po ang gawin niya dito sa mundo. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat.